Sa latest vlog ni Peter Paul ay nasa malaking ilog sila malapit sa falls. Itinuro ni Peter Paul kung saang banda matatagpuan ang waterfalls. At itinuro pati niya ang isang lugar sa di kalayuan at sinabing niyang doon banda ang kanilang sitio. Nabanggit din niyang karamihan sa mga tanim doon ay mga mais at itinuro din niya ang mga ito. Ipinakita ni Peter Paul ang napakagandang kapaligiran, malinaw na kalangitan, mga kulay berdeng mga bundok na nakapalibot sa ilog. Makikitang makahoy pa ang lugar at mukhang napakaaliwalas at napakapresko pa ng hangin dito. Ine-zoom din niya ang lugar kung saan nandoon ang waterfalls. Makikitang napakalawak ng ilog at maririnig din ang tunog ng tubig na umaagos dito. Nabanggit pa ni Peter Paul na medyo malakas ang agos ng tubig. Ipinakita niya ulit ang mga mais at itinuro yung mga palay sa may unahan. Makikita din ang nabungkal na lupa sa gilid ng ilog at sinabi ni Peter Paul na ang taba pa ng lupa sa lugar. Sinabi pa ni Peter Paul na mayaman sa tubig ang lugar na ito. At ang linaw pa ng tubig nila. Ipinakita pati niya yung pansamantalang daanan papunta sa sitio na dinadaanan ng mga kumukuha ng buhangin sa baba. May tubig din ito na napakalinaw at sabi pa ni Peter Paul na kahit malakas ang ulan nung nakaraang gabi ay hindi pa rin nagbabago ang kulay ng tubig dito. Napakalinaw pa rin. Nabanggit din niyang ang tubig na dumadaloy dito ay ang tubig galing sa waterfalls. Umabot na nga malapit sa falls si Peter Paul sa kanyang paglalakad at ipinapakita niya ito, sinabi niya din na sobrang ganda nito. Huminto sila sa gilid ng kalsada para maligo sa isa na namang falls, kasi dito daw ay wala masyadong tao. Ipinakita din niya si Peking Bombay na kasama niyang naglalakad papunta sa falls. Ipinakita niya yung napaka-berdeng bundok na nasa gilid ng falls. Itinuro ni Peter Paul ang falls mula sa taas, sabi pa niyang magandang akyatin ito kaso walang daanan. Makikitang naglalakad si Peking Bombay paakyat sa itaas na bahagi sa gilid ng falls para tingnan kung may madadaanan ba papunta doon sa tuktok. Nakaakyat nga si Peter Paul at Peking Bombay doon sa tuktok at naiwan sa baba sina Sir Paul, Madam Yula at Mang Ile. Bumaba naman agad sila at makikitang medyo masukal ang daanan papunta doon. Nakababa na nga sila at makikitang naligo na sina Sir Paul, Mang Ile at Madam Yula, at naligo na din sila. Tapos na ngang maligo ang lahat at babiyahin na naman sila. Nakarating na naman ulit sila sa isang lugar kung saan may mga bahay ng mga katutubo na kailangang tulungan. At nandoon na sila Sir Paul at ang iba nilang kasama para mamahaji ng tulong. Sinabi ni Peter Paul na pag may nadadaanan silang mga ganito at hihinto talaga sila para mamahaji ng tulong sa mga nangangailan. Nagpaiwan naman daw si Peter Paul doon sa sasakyan at naglalakad-lakad na rin para maipakita ang mga magandang kapaligiran na kanilang nadadaanan. Itinuro din niya si Madam Yula na nasa loob pa ng sasakyan nila para mag-ayos. Ipinakita pa ni Peter Paul ang mayabong nakakahoyan sa gilid ng bundok, sa tabi lang ng kalsadang dinadaanan nila. Nasabi din niyang talagang malayo ang biyahe mula Agusan papuntang Davao. Umusad naman kunti yung sasakyan ng PB team sa tapat ng mga bahay ng mga tinutulungan nila. Nakarating na nga sila ng Davao at huminto sila kunti para kumain ng buko sa tabi lang ng daan. Ipinakita naman ni Peter Paul si Peking Bombay na nakatayo lang sa tabi ng kanilang sasakyan. Sinabi din ni Peter Paul na magre-relax na muna sila pagka-uwi nila ng bahay. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.